Ganto na naman at excited ako dahil nauso na naman ang katatakutan. Ako, kasama ng ilang mga barkada ko, ay nakagawian na namin ang tumambay sa kalsada ng aming subdivision para manakot ng mga dumaraan doon para sa paggunita sa araw ng mga patay. Halos, taon-taon na namin iyon ay sinasagawa. Mahilig talaga kami manggulat at manakot. Dahil hindi ko may tatanggi na may pagkabuli talaga kami. Lalo na ako, nagsusuot kami ng mga craziest costumes na halos hindi na kami makilala. Nataga sa amin, gayon din ang paglalagay ng heavy makeups para mas maitago pa namin ang totoong pagkakakilanlan namin. Halos, nakakatuwa nga eh. Dahil marami kaming nalilinlang sa ginagawa namin. Subalit, sa kabila ng lahat, sa pamamawisyon namin sa ibang tao, ay may supernatural thing pala ang makikisali sa amin. What? No. Hindi ko talaga inakala na babalik sa amin ang pananakot na ginagawa namin sa mga tao. At iyon po ang bagay na i-share ko sa inyo sa mga pagkakataong ito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Casimiro na taga Surigao del Sur. Isa akong tanyag na bully sa lugar namin. At nais ko lang po sana may share sa inyo ang isang karanasan na totoong nangyari sa buhay ko. Ang purpose ko ay para makapaghatid ng aral at entertainment sa lahat ng ating manonood. Ibinahagi ko ang karanasan kong ito kay Miss Lynn Rusabido para maibahagi rin ito sa lahat. Nasa isang bahay kami niyon ng mga barkada ko na sina Tosheng, Chico at ako na abala nag-aayos para sa pananakot na gagawin namin sa aming kalsada. Ako ay napanggap bilang isang wala sa sarili na taong grasa. Butas-butas nga pala ang klase ng costume na aking isinuot. Gulo-gulo rin ang aking mahabang buhok na hanggang balikat naman ang haba. Binalutan ko pa ng sobrang itim ang aking balat mula ulo hanggang paa. Gamit ang pinagsamang makeup at uling na ikinusus ko na rin sa maputi kong balat. Nagsuot din pala ako ng isang contact lens na sobrang pula para magmukhang katotohanan na animoy naglilisik ang aking mga mata. Heavy makeups din para sa mukha ko na sobrang pagak na akalain mong nagdodroga ako. Sira-sira rin pala ang tsinelas ng aking gamit at sobrang pagkaitim ng aking mga ngipin na akalain mong napakarami kong sirang ngipin na halos isang taon akong hindi nagtututbrush. Maging ang paglagay ko ng napakabahong perfume para mandiring ang mga taong lalapit sa akin. Ang ilan naman sa mga barkada ko na sina Tosheng at Chico ay mala Dracula naman ang style na kanilang pinili. May portrait at isang pugot na ulo para sa panggugulat na aming gagawin sa mga taong magiging prospect namin. May YouTube channel din pala kaming ginawa para sumikat ang aming pagpaprank na ginagawa. Pare, tapos ka na ba riyan sa CR? Abay, kanina pa ako naghihintay dito sa'yo ah. Ihi na kasi ako pre. Oo pre, sandaling-sandali na lang itong pagbibihis ko at lalabas na rin ako. Nako mga pare ko eh, ang babagal nyo naman kumilos oh. Sobrang gabi na oh. Kaya nga, ang bagal kasi kumilos ni Casimiro eh. Ha? Anong mabagal kumilos? O siya, sige na pre. Pumasok ko na nga sa loob. Tapos na ako. Sige ka, iwanan ka namin dyan eh. Sige lang pre, subukan nyo lang akong iwan. Hindi na ako sasama sa inyo. Abay, ngayon pa kayo nagkakatanong ng ganyan? Para kayo mga isipata, tigilin na kaya na yan. Si Casimiro kasi eh. O siya, dali na at bilisan na natin.
Nang masiguro na namin na okay na kami parehas, ay nagsimula na nga kami pumunta sa hideout namin. Kanya-kanya kaming tago sa mga puno at kung saan ang madilim na area. Nagsimula na nga kaming manakot. Umabot kami ng halos hating gabi. Halos inabot kami ng alas 12 sa pananakot. Nang pare-parehas na kami napagod sa pananakot, ay kanya-kanya na kaming uwi sa aming mga bahay. Ilang gabi namin ginawa na manakot sa iba't ibang kalsada sa aming subdivision. Dahil natuwa kami sa pagbabad trip na ginagawa namin sa lahat ng nabibiktima namin. Kung kaya't nag-extend pa kami ng ilang gabi sa pananakot. Hanggang sa hindi ko maintindihan, pero may na-encounter ako. May nakita akong isang lalaki na mapayat. Ang bagal nito maglakad na nakayuko. Nakatingin lamang siya sa baba habang naglalakad ito ng mabagal. Medyo madilim sa area na pinagtataguan ko. Papunta siya sa area ko. Habang hinihintay ko siya na malagpasan ang area ko. Bago ko sana siya sundan sa kanyang likuran. Habang naglalakad siya at bala ko sana ito na paharapin sa akin para ay gulatin siya ng todo. Pagkakataon ko na. Sinubukan ko na siyang sundan. Habang sinusundan ko siya, ay nagsimula na rin akong umangungol na parang isang baliw na napoposes na wala sa kanyang tamang pag-iisip na taong grasa. Sinadya ko na magparinig sa kanya para makuha nito ang aking pansin. Subalit tila ba, sa patuloy pa rin itong paglalakad, ni walang bahid na natakot ito o naapektuhan man lang sa aking pananakot sa kanya. Kalmado pa rin itong naglalakad hanggang sa huminto na rin ito. Nang huminto siya sa kanyang paglalakad, ay yun din ang ginawa ko. Pinakiramdaman ko siya sa kanyang susunod pa na gagawin. Medyo matagal kami sa ganoong akto na parehas na parabang estatwa ang pagkakatayo namin. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla itong napaharap. Saka ko nga isinabay ang panggugulat ko sa kanya. Nakayuko lang ito. Dahil medyo madilim sa aming kinaroroonan, ay hindi ko maanignagan ng todo ang naging reaksyon nito. Kalmado lang ito. Niwala man lang na emosyon ang nakita ko sa kanya. Nakakapagtaka talaga. Maraming beses ko nang ginawa na umarte ng todo sa pananakot sa kanya. Pero parang estatwa lang ito sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa... Iyan lang ba ang kaya mo, ha? Tapos ka na ba? Ha? Anong ibig mo sabihin? Ako naman. Ipapakita ko sa iyo kung paano manakot ang totoo. Nakita ko nga siyang humisi ng todo. Saka siya lumingon sa akin. Ewan ko ba? Tumaas bigla lahat ng balahibo ko. Bigla akong naramdaman ang sobrang takot ng mga oras na yun. Hindi lang basta simpleng takot, kundi totoong takot. Nakita ko ang kanyang mga mata. Nanilisik ito. Sobrang pula. Hindi siya nakasuot ng contact lens na pula gaya ko. Legit na legit ang sa kanyang mga mata. Ang isa pa sa napansin ko ay wala na halos ang itim na kulay sa gitna ng kanyang mga mata. Napangiti ito ng sobrang lapad. Parang masumakto pa ito ng baliw kaysa sa pagkukunwari na ginagawa ko sa mga oras na yun. Nakita ko nga na ang tutulis din ng kanyang mga ngipin na kulay itim. At nang lumitaw ang kanyang dila, ay napansin kong katulad ito ng sa ahas na may hati sa gitna. Humakbang siya ng ilang beses palapit sa akin. Halos sobrang lakas na rin ng dagundong ng puso ko. Kaya wala na halos akong sinayang pa na panahon kundi yung tumakbo na lang sa mga oras na yun. Palayo sa kanya.
Sa pagtakbo ko, hinahabol ko na rin ang aking paghinga. Naghabulan kami sa gitna ng kalsada. Tumatakbo ito na parang may epilepsy. Saka tawa lang ito ng tawa habang hinahabol ako. Grabe ang creepy. Parang kanina lang ay ako ang nananakot sa mga tao. Pero ngayon, ako na ang hinahabol at tinatakot. Habang tumatakbo ako, ay hindi ko na nga nagawa pang lumingon sa aking likuran. Narinig ko na nga rin ang sobrang hingal ko sa sobrang pagod. Sa pagkakatakbo, hanggang sa napadaan na nga ako sa madilim na parte ng kalsadang yun. Ewan ko ba, bigla ko na lang hinatak ang mga paa ko sa mapunong area sa gilid ng tulay na nadaanan namin. Doon nga ako naghanap na mapagtataguan ko sa mga oras na yun. Hanggang sa may nakita akong isang napakalaking puno. Doon ko nga naisipan na magtago sa likuran nito. Sakto, may mga bato na rin doon na sobrang naglalakihan at doon ko na nga sinimulan na isuot ang aking sarili para magtago. Nang nakapagtago na ako, ay maya't maya pa panay ang aking silip sa buong paligid para magmatsyag. Hindi ko na nga nakita pa yung stranger na taong biglang humanting sa akin. Hindi talaga ako sure kung tao ba yung nakita ko. Habang iniikot ko sa paligid ang ulo ko, may isang kamay ang biglang dumantay sa aking kaliwang balikat. Napahinto ako sa pag-ikot ng aking ulo. Umakyat hanggang sa ulo ko ang sobrang takot. Saka na nga naisipan na humarap. Sa aking pagharap ay mukha ng isang baliw na lalaki humanting sa akin nang tumambad sa aking paningin. Nakangisi ito nang malapad sa akin. Bigla ako nitong sinampal ng pagkalakas-lakas na halos kiniresulta na pagkakahimatay ko. Oh no. Pre! Gising! Pre! Gising! Chico, tara pre. Baka kasi kailangan na natin buhatin si Casimiro ngayon para may lipat natin siya roon sa fasada. Doon na lang din natin hintayin yung driver ng tricycle na kakilala ko. Nakinuntak ko para sunduin tayo. Sigurado ka ba? Ang laking tao ni Casimiro pre. At saka, sobrang dilim dito Di buksan mo kaya yung dala nating flashlight. Para may magamit tayong pantutok sa daraanan natin. Aray, sino mo buhatin? Oh, Casimiro, gising ka na pala. Tara, at tutulungan ka namin ito, Sheng, na makatayo. Sandali, ano bang nangyari? Guys, doon na lang natin pag-usapan, pre. Yung mga ganyang bagay, kapag naroon na tayo sa bahay natin. Tara na! Naroon na kami sa bahay ko. Nang seryoso kami nag-uusap na tatlo ukol sa nangyari sa akin kanina. Pre, nagulat ako sa'yo kanina kasi nakasalubong mo na ako sa daan pero hindi mo ako pinansin. Ha? Kanina? Hindi kita napansin kasi pre, may humahabol sa akin Hindi mo ba napansin yung baliw na taong humahanting sa akin? Humahabol? Wala namang humahabol sa'yo kanina. Wala akong napansin. Ako kaya ang humabol sa'yo kasi sa tingin ko parang wala ka na sa sarili mo Ha? Hinabol mo ko? Oo, pre. Sinundan kita. Nagtaka nga ako Bakit ka pumaroon sa mga mapupunong area? Mas delikado kaya roon. Ha? Kasi tinataguan ko yung humahanting sa akin Ayos naman, pare. Ang kulit mo naman Wala nga akong nakita Nasa likuran mo lang kaya ako kanina. Tinatawag nga kaya kita Pero hindi mo ako naririnig. Ang creepy. Nang marinig ko yun, halos na-shock ako. Alam ko ang nakita ko. Nakita ko rin siyang hinahabol ako hanggang sa pinagtaguan ko. Oh no. Mali ka pre. Sinimpal nga ako nun kanina. Tapos hindi ko na alam nang nangyari. Pagkatapos nun,
Tsaka napansin ko na lang na nandun ako yung dalawa sa pagkagising ko. Nako pre, umamin ka nga. Nagkadroga ka ba, ha? Ako yung gumulat sa'yo, no, kanina. Pasensya ka na, kung nasampal kita. Kasi nagulat ba naman ako sa naging reaction mo nung bigla ka nagsisigaw kanina. Para akong naiwan sa kawalan. Biglang nagblangko ang isip ko sa sinabi nito. Sigurado ako na hindi si Chico ang nakita ko kanina. Baliw! Anong sinasabi mo yung droga ako dyan, pare, ha? Mukha lang akong adik sa costume ko. Oo. Pero hindi ako kalaban ng gobyerno, no? Takot ko lang na matokhang, no? O siya? Tama na nga yan. Pero alam mo Casimiro, sa totoo lang, grabe ka talaga. Tinakbo kami ni Chico kanina, ha? Baka mamaya, ikaw nang hinahunting ng maligno dyan, ha? Guys, post mo nga muna tayo dyan. Tara na mga pare ko, ikain na tayo. Nagutom ako sa ginawa nating pangbabadrib sa mga tao kanina sa daan. Nakakapagod kaya yung ginawa natin. Lumipas pa ang mga araw. Habang nasa eskwelahan kami, ay bigla akong na-bored sa tinuturo ng professor namin. Naging malikot ang aking mga mata, banda roon sa bintana. Nasa second floor pala ang kinaroonan ng classroom namin. Napatingin ako roon sa isang napakalaking puno na nasa tapat ng bintana. Halos nasa tapat lang ng kinaroonan ko ang puno na yon. Ewan ko ba, ang lakas kasi ng hangin sa labas. Kahit takip silim na, naging malikot ang pagsayaw ng mga sanga at dahon nito na sumasabay sa agos ng hangin. Bigla akong napatitig sa isang anino na parang nakasalampak lamang sa isang sanga na naroroon. Habang tumatagal ang pagkakatitig ko roon, mas lumilinaw ang korte niyon sa paningin ko. Nakangisi iyon at sobrang pula ng mga mata nito. Kamukha nito yung maligno na nakasalubong ko noon sa kalsada. Yung mga nakaraang linggo nung nananakot kami. Oh no! Naging balakaw sa aking nakita. Sinubukan kong kusut-kusutin ang aking mga mata ng ilang beses. Pero wala talaga. Ganoon pa rin. Naroon lang siya. Biglang nalamig ang buong katawan. Rumagasa ang matinding takot sa dibdib ko. Sa muli kong pagpikit ng aking mga mata hanggang sa pagdilat ko ay yung mukha na ni Tosheng ang tumambad sa aking paningin. Hoy! Okay ka na ba, pre? Kanina ka pa wala sa sarili mo, Ha? Kanina ka pa dyan? Oo kaya. Kanina pa kita, kinakanabit kasi. Tapos na ang gasin natin Nakita mo halos naglalabasan na sila lahat. Kanina pa kaya tinatawag Pero hindi ka luminingon kaya nilapitan na kita. Hindi ka namamansin. Kahit nga yung pagkalabit ko sa'yo, hindi mo pinapansin. Ano ba nangyari sa'yo? Sa narinig ko ay tila parang nagblangko ang isip ko. Muli akong napalingon sa puno. Napansin ko na nawala na yung tila bang maligno na nakita ko roon. Napansin ako ni Tosheng na tumingin sa labas kung kaya't napalingon din siya roon. Hoy! Pre! Ano bang tinitingnan mo sa labas? Hanap ka naman, Para lang akong nagsasalita sa hangin, Kayo nakapalutang, Hey, mga pare ko! Ano pa ba ang tinutunganga-tunganga nyo riyan, ha? Tara na at uwi na tayo. May balak pa ba kayong umuwi? Tara na nga. Wala lang yung nakita ko. Nakita? Anong nakita mo roon sa labas? Hindi ko pinansin ang sinabi ni Tosheng. Sabay-sabay na nga kami lumabas na 3 sa nasabing classroom namin. At nagtungo kami sa paborito naming kantin, malapit sa school namin. Bago kami nagsipag-uwian sa aming mga bahay. Habang naglalakad kami, bigla akong nakaramdam ng sobrang pananakit ng ulo. Pinagpatuloy pa rin namin ang aming paglalakad hanggang sa napahawak na lamang ako roon sa sobrang sakit. At napanguwi na lang ako
dahil halos sinasakop na nito ang kabuuan ng aking ulo. Aray! Oho! Pare Koy, ano na nangyayari sa'yo? Sobrang sakit ng ulo ko. Ito, tubig pre oh. Baka hindi ka lang uminom ng tubig kanina ha? Nahawakan ko na ang isang boteng tubig na inabot sa akin ni Tosheng. Saka, bigla na nga ako nahimatay sa daan. At nangisay, halos sinabot din iyon ng mahigit 1 minuto. Lumabas din ang puti kong mata habang nangingisay ako. Hoy! Casimiro! Hala! Nahimatay si Casimiro! Paano na yan, Tosheng? Tumawag na tayo ng ambulansya. Maghulos diri ka, Chico. Casimiro! Kising! Kumising ka, pre! Panayang yugyog sa akin ni Tosheng at Chico. Halos pareha sila na natataranta na at hindi na malaman kung ano ang dapat gawin sa akin. Hanggang sa biglang dumilat ang aking mga mata. Itong paglalahad ko ay ayon sa naikwento sa akin ng aking mga barkada nang nagkaroon na ako ng malay o nahimasmasa na ako. Gumising ako na parang hindi na ako ang nasa loob ng katawan ko. Wala akong kaemo-emosyon. Bigla akong napaupo at niwala man lang na ipinakitang reaksyon sa pagyugyog sa akin ng mga taong nasa paligid ko. Ang napansin ni Tosheng sa mga mata ko ay namumula ito. Bigla akong napatingin kay Chico at agaran na lang umangat ang mga kamay ko, saka napunta ito sa leeg ni Chico. Sinubukan ko siyang sakalin. Nataranta ang mga tao sa paligid ko. Sinubukang pigilan ito ni Tosheng. At nagpupumiglas naman si Chico habang sinasakal ko siya. Kakaiba ang lakas na naipakita ko sa mga oras na yon. Oh no! Kalaunan, sa sobrang inis ni Tosheng, ay sinuntok niya ako sa kaliwang pisngi ko para lang mabitawan ko sa pagkakasakal ko kay Chico. Nakinresulta naman ng pagkakatumba ko sa kalsada. Oh no! Nang mabitawan ko na si Chico, ay agara naman itong tumayo at nagtago sa likuran ni Tosheng. Punong-puno raw ito ng takot sa akin. Muli raw akong umupo at sumubok tumayo. Blanko lamang ang ekspresyon ng mukha ko. Sinubukan kong lapitan si Tosheng para siya naman ang aking sakalin. Saka naman rumescue si Chico. Nang dumampot ito ng isang kahoy sa paligid at hinampas ako nito sa aking kanang braso. Napatigil naman ako sa paglapit kay Tosheng habang sinusubukan ko siyang abutin para sana sakalin. At napansin ng dalawa kong barkada na nabigla akong napahinto at biglang yumuko. Sinamantala naman ni Tosheng ang pagkakataon na yun. Saka siya muling lumapit sa akin para sana ibigyan muli ako ng isang malutong na suntok sa aking kaliwang pisngi. Pagkatapos ako nito suntukin, ay muli na naman akong napahundusay sa kalsada. Magbibigay pa nga sana na isa pang muling suntok si Tosheng sa akin. Subalit, bigla nang nagbalik ang aking tamang ulirat. Aray! Ang sakit ng mga panga ko. Teka pre, anong gagawin mo? Bakit ka nananakit? Balo ko ba ha? Ikaw ang una nanakit nito oh. Sinakal mo nga si Chico kanina eh. Tapos ako rin ay gusto mong sakalin. Pre, anong sinakal? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong matandaan. Sigurado ka ba, Casimiro? Pre, ano ba kayo? Wala talaga akong matandaan. Ilang linggong gumulo sa isipan ko ang mga naganap sa akin. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nagdesisyon kaming tatlo ng aking mga barkada na magpakonsulta na sa lolo ni Tosheng na isang kilalang manggagamot. Dahil ilang linggo na rin akong hindi makatulog na maayos at makakain ng tama sa oras. So doon sa sapit ang gabi, ay nag-sleepwalk ako hanggang doon sa labas ng bahay namin.
Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakatayo sa harapan ng isang malaking balete na hindi kalayuan sa bahay namin. Sa tuwing didilat ang aking mga mata, ay doon ko na nga natatagpuan ang aking sarili sa tapat ng nasabing puno. Halos, ang laki na ng mga eye bags ko sa ilang linggo kong pagpupuyat. Naniniwala ako sa kakayahang taglay na mayroon sa lolo ni Tosheng. Naroon iyon sa baryo na Liblib, sa mismong probinsya namin sa Surigao del Sur. Noong una, takot na takot ako dahil hindi ko alam kung ano ang maaari mangyari sa akin doon. Kung buhay pa ba ako pagkatapos ng session na gagawin sa akin? Kalaunan, napag-alaman namin na may nagambala pala kami na isang lamang lupa. Isang hindi pangkaraniwang nilalang na natuwa sa ginagawa naming horror trip. Nais nitong makisama sa amin. Nais rin nito na makuha ang aking katawan. Dahil nakakatuwa raw ang aming ginagawang pananakot sa ibang tao. Buti na lang at napalayas ang lolo ni Tosheng ang isang pambihirang nilalang na gustong umangkin ng katawan ko. At ang dahil sa pangyayaring iyon, ay naging matinding lesson na sa akin na hindi na muling gawin ang isang malaking biro na pumubuli na ginagawa namin sa ibang tao. Upang hindi na muli kami makatagpo ng ibang kakaibang nilalang na muling gagambala sa amin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Hi po! Kamusta po kayong lahat? Nagustuhan niyo po ba ang aking isinare na kwento sa inyo? Kung ito inyo nagustuhan, huwag niyo po kalimutan na mag-share, mag-like, at mag-comment sa aking YouTube channel kung may nais po kayong sabihin. Huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe para always po kayong ma-notify sa mga susunod pa na videos na aking ipopost. At always click ang bell po para po sa susunod na aking kabanata. Maraming salamat po and have a good day!